Magandang tanghali at manigong bagong taon Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, katapangan, malasakit sa kapwa at bayanihan. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino ngayong bagong taon. 90% ng mga Pilipino sasalubungin ang bagong taon na punong-puno ng pag-asa. Usapin sa rice branding, aalisin ng Department of Agriculture ngayong Enero upang matigil na ang kalituhan sa presyuhan ng bigas sa mga palengke sa bansa. At kilalanin natin ang New Year Baby sa taong 2025. Una sa ating mga balita, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na harapin ang bagong taon na may pag-asa at taglay ang diwa ng bayanihan o pagkakaisa upang makamit ng bansa ang bagong Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, ang bagong taon ay isang oportunidad para matutunan ang mga aral sa nakaraan at magkaroon ng sapat na kaalaman upang baguhin ang sarili. Sinabi ng Pangulo na bagamat dumaan sa matinding pagsubok ang bansa sa nakalipas na taon, mahalaga pa rin na magkaroon tayo ng sapat na lakas upang ito'y malampasan sa pamamagitan ng pagkakaisa. Magugunitang 6 na malalakas na bagyo ang dumaan sa bansa nitong 2024, kung saan daan-daan ang nasawi at bilyon-bilyong pisong halaga ng mga ari-arian ang nasira. Pag-asa at pagkakaisa para sa mga Filipino. Yan ang mensahe ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pagsalubong sa taong 2025. Ayon kay Romualdez, ang bagong taon ay sumisimbolo sa bagong simula para magtulungan muli at magtatag ng mas matibay na kinabukasan para sa bayan. Binigyang diin din ni House Speaker Martin Romualdez na bitbitin ng mga Pilipino ang aral ng nakaraang taon sa kabila ng mga suliranin na kinaharap ng bansa. Nang sa gayon ay manatili tayong magkakaisa at sa magiging hamon ng bagong taon. Samantala, tiniyak naman ng tagapagsalita ang kanyang buong suporta sa isang bagong Pilipinas ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan lahat ng bawat Pilipino ay may oportunidad, seguridad at pag-asa. Umabot na sa 188 individual ang nasugatan sa paputok. Ayon kay DOH Assistant Secretary Spokesperson Albert Domingo, mas mataas ito ng 52% kumpara sa 124 na katao na nabiktima ng paputok noong 2023. Karamihan sa mga nasugatan ay mula sa paggamit ng boga o improvised cannon, 5-star at piccolo. Nagtamo ang mga biktima ng sugat sa mata, nasunog na balat at putol na mga daliri. Karamihan sa mga nasugatan sa paputok ay mga 5 years old hanggang 19 years old. 90% ng mga Pilipino ang naniniwalang may pag-asa ang pagpasok ng bagong taon sa halip na takot. Ito ay batay na rin sa isinagawang survey ng Social Weather Station mula December 12 hanggang 18, 2024. Ito ay mas mababa ng 6 points mula 96% noong 2023 at pinakamababa sa 89% noong 2009. Samantala 10% naman ng mga Pilipino ang may takot o pangamba sa pagpasok ng 2025. Lumahok sa face-to-face survey ang 2,160 adults mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.
May paalala naman ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer sa pribadong sektor para sa kanilang mga manggagawa na papasok sa trabaho ngayong bagong taon, January 1. Ayon sa DOLE, 200% ng arawang sahod ang dapat na matanggap ng isang empleyado kung papasok siya sa trabaho sa araw na ito dahil regular holiday. May dagdag na 30% sa hourly rate ang matatanggap ng isang empleyado kung lalagpas ang kanyang trabaho sa 8 oras. Dagdag din na 30% sa basic wage na 200% kung papasok ang empleyado sa araw ng kanyang pahinga. Dagdag pa rin na 30% na hourly rate kung mag-o-overtime sa trabaho ang isang empleyadong pumasok sa araw ng kanyang pahinga. At tatanggap pa rin ng isang araw na sahod ng isang empleyado sa pribadong sektor na hindi papasok ngayong araw o regular holiday. Nasunog ang isang 2-story mini mall sa Flores, Malabon City kasabay ng pagsalubong ng bagong taon. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. Hindi pa putok para sa bagong taon, kundi pagputok ng poste ng kuryente dahil sa sunog ang sumalubong sa mga residente ng Flores, Malabon City. Ito ay matapos masunog ang 2-story mini mall pasado alas 12 ng umaga. Naglalaman ng groceries, household items katulad ng plastic furnitures at mga damit. Maswerte at walang tao sa loob ng nasusunog na establishmento. Partially damaged din ang katabi nitong bahay dahil sa sunog, kaya lumikas na ang mga nakatira dito. 2 kaha ng pera ang na-retrieve pero naabo na ang libong halaga ng pera. Naisalba naman ang ilang mga appliances sa loob ng mall. Nagkaroon din ng bucket relay para maging sapat ang tubig na ibinubuga ng fire volunteer. Medyo sa supply lang ng tubig and medyo nagkaroon ng konting traffic kanina. Kaya yung access natin sa water medyo nahirapan din. Habang inilikas ang mga residente na nakatira malapit sa nasusunog na gusali dahil sa pangamba na baka madamay sa sunog ang kanilang tinitirahan. Wala namang naitalang sugatan sa insidente. Patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa naging mitsa at kung posible ba na may kinalaman ang ligaw na paputok sa sunog. Inaalam pa ang kabuuang danyo sa pinsala, payo ng BFP. Maging vigilant lang po tayo tapos sundin lang po natin yung proper na pag-check ng mga electrical items natin sa mga bahay. Tapos, be always aware po. Idineklara ng fire out ang sunog ngayong umaga. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Isang 2025 New Year baby ang ipinanganak sa bagong Dr. Jose Fabella Hospital sa Tayuman, Santa Mesa, Maynila. Hindi naman inasahan ng nanay ng bata na magiging unang baby ng 2025 ang kanyang anak. May balitang pambansa si Denise Osorio ng PTV. Eksaktong pagpatak ng alas 12 kanina, ipinanganak ang New Year baby ng 2025 sa bagong Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Tayuman, Manila. 12:00:01, isang segundo lang ang lumipas. Hindi na mapigilan ang sigla, tuwa at ginhawa nang lumabas mula sa sinapupunan si Baby Alea Jade. Ayon kay Fabella Senior House Office Dr. Dr. Jeglen Cruz, si Mommy Lea Mayrazo ang unang nanganak sa pagsapit ng bagong taon sa bagong Fabella Hospital. Yung New Year baby brings hope, joy, and perseverance sa pamilya natin, sa community natin, and also as a nation. Dagdag pa ni Dr. Cruz, isa sa pinakamalaking maternal at newborn tertiary hospital ang Fabella sa Southeast Asia. Kaya mahalaga ang pagtatala ng ospital sa mga isinisilang na sanggol sa pagsapit ng bagong taon. At kahit na walang makukuhang incentives ang pagiging isang New Year baby para sa taon na ito, wala pa rin silang babayaran para sa pagpapaanak. Definitely, wala silang babayaran po dito kasi nga, it's a government hospital. Samantala, matapos makarecover ng kaunti, nakapanayam ko naman ang nanay ng pinakaunang baby ng Generation Beta ng Pilipinas. Ayon kay Mommy Lea, hindi daw niya ine-expect na magiging unang baby ng 2025 ang kanyang anak. January 4 po ang pinaka-due. Yes po. Sakto talagang January. Giit din ni Lea na sa tamang pagpapalaki pa rin ang gagabay sa kanyang anak kahit nakasama na ang anak niya sa tinatawag na Generation Beta. Well, nasa
Papalaki naman yan. To-limit na lang yung mga use ng gadgets hanggat hindi pa niya kaya intindihin. Ngayong taon na ang simula ng bagong generation na tinatawag na Generation Beta na ayon sa mga eksperto, lalaki silang napapaligiran ng advanced technology tulad ng Artificial Intelligence o AI, Augmented Reality o AR, at Virtual Reality o VR. Dagdag pa ng mga eksperto, iba na ang kakalakihang methods of education ng mga batang Gen Beta dahil sa pagkakatatag ng blended learning pagkatapos ng pandemya. Nakausap rin natin ang midwife na sumalo kay baby Alea Jade. Ayon kay May Alipio, ito ang kauna-unahang New Year baby na sinalo niya at ito na ang kanyang pabuenas dahil malayo siya sa kanyang pamilya. Halos maiyak na si May nung ikinuwento niya na nakausap naman niya ang pamilya niyang taga Isabela pa. Okay lang naman po. Masaya po kasi nandito po ako, nakakatulong po ako sa mother. Masaya naman din po. Kahit po malayo po ako sa family ko. Ramdam na ramdam ng lahat ang tuwa ni May nung nakalabas na si baby Alea Jade. Nagsipalakpakan at naghiyawan ng lahat sa delivery room, pati na rin kaming mga taga-media. Samantala, 11 mga mommy ang nanganak kahapon mula 8 a.m. hanggang 11:59 p.m. ng December 31. At para naman sa 2025, 4 na mommy na ang nanganak as of 7 a.m. ng January 1 sa National Maternity Hospital ng Pilipinas. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Umabot na sa 83 ang bilang ng mga biktima ng paputok na isinugot sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. May balitang pambansa si Isaiah Mirafuentes ng PTV. Pagpatak na alas 12 ng hating gabi kanina, kasabay ng pagsulubong sa taong 2025. Sunod-sunod rin ang dating ng mga pasyenteng naputukan dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center o JRRMMC. Kabilang na sa kanila ang binatilyong si Clyde. Nakamotor lang daw siya at di niya namalayang may paputok palang sinindihan sa daan. Sobrang sakit po. Kumigarot. Hindi ko makapaliwanag yung sakit eh. Talagang sakit eh. Kala mo manhid yung ano ko eh. Manhid talaga siya sir ha. Yung buong hindi ko manhid. Pero aniya, hindi raw niya alam kung anong paputok ang nakabiktima sa kanya. Pero dito sa JRRMMC, maraming mga naputukan pa rin ang biktima ng iligal na paputok. Hindi talaga natin napigilan yung pagbebenta kasi meron nagbebenta at mga kababae natin bumibili din. Sa ngayon, umabot na sa 83 ang bilang ng mga naisugo dito sa JRRMMC nang dahil sa paputok. Nakahanda naman ang pamunuan ng ospital para sa mga susugo dito dahil sa paputok. Ang pinakamarami po natin is unknown po eh. Pero ibig sabihin hindi po alam do mga natamaan po kung ano yung paputok. So pero marami pa rin po mga illegal na fireworks. Posible pang tumaas ang kasalukuyang bilang ng mga pasyenteng isinugo dito nang dahil sa paputok dahil madalas daw ay may mga nabibiktima pa ng paputok nang dahil sa pamumulot nito. Sa ngayon, wala pang isinusugo dito nang dahil sa ligaw na bala. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Ilang pamilya ang piniling salubungin ang bagong taon sa Luneta Park sa Maynila. Naging makulay naman ang fireworks display na itinampok sa parke. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. Mula Los Baños, Laguna, dumayo pa ang pamilya ni Janet sa Luneta Park para salubungin ang bagong taon. Para iba naman, kasi usually sa bahay lang kami every New Year, tapos napapanood namin rin sa TV na may mga nagpupunta dito. Nagbalikbayan naman si Ann kasama ang kanyang partner para sa bagong taon. I'm an old man now, settled down looking at the fireworks in Luneta Park. Nakakalat ang mga otoridad sa paligid ng Luneta at sinusuri muna ng gwardiya ang mga pumapasok sa parke. Naging payapa naman ang paligid sa Luneta habang hinihintay ang pagsalubong sa bagong taon. 3, 2, 1! Happy New Year!
Makukulay na fireworks display naman ang sumalubong sa 2025 sa Manila Clock Tower sa Manila City Hall. Dito ang naging sentro ng New Year countdown ng lungsod. Kasabay ng pagpapalit na taon, ito rin ang unang pagkakataon na inilawan ang Manila Clock Tower. Kaya naman, dinarayo rin ito hindi lang ng mga Manilenyo, kundi maging ng mga mula sa karatig probinsya. Present din sa programa si Manila City Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Servo. Ibinahagi naman ng mga nag-aabang ng pagpapalit ng taon ng kanilang New Year's resolution at hiling sa taong 2025. Mas marami yung maging savings namin. Magkakaroon tayo ng upcoming election sa May. So yun nga ang wish ko is na maging siya mapayapa siya. To live for a good many more. My New Year's resolution is, be healthy, be happy, and be kind. Patuloy pa rin ang deployment ng Manila Police, lalo na sa matataong lugar para sa ligtas na bagong taon. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Tiniyak ng Department of Agriculture na tutuldukan na nila ang mga usapin hinggil sa rice branding issue. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., isa sa pinal na nila ngayong Enero ang plano tungkol sa pag-alis sa branding ng mga bigas na nagiging dahilan umano para lituhin ng mga retailer at trader ang consumers sa presyo ng bigas. Mababatid na una nang lumabas ang issue simula noong personal na nag-inspeksyon ng kalihim sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Samantala, pinabibilis na ngayong buwan ng kagawaran ang standardization sa label ng bigas, katuwang ang ibang mga ahensya. Gayon din ang patuloy na pagbabantay sa presyo nito sa mga merkado at ibang pamilihan. Maraming hamon na ang kinaharap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa nagdaang taon, partikular na ang sektor ng agrikultura. Ano-ano nga ba ang dapat nating asahan sa sektor ng agrikultura sa pagpasok ng 2025? Si Alan Francisco ng PTV sa Balitang Pambansa. Sa gitna ng mga kalamidad na tumama sa bansa ngayong 2024 at labis na nakapaminsala sa sektor na agrikultura, sinikap ng Department of Agriculture na matulungan ang mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Mga 17 bagyo po ang dumaan at hindi pa po natin nababanggit ang El Nino at La Nina. Kaya sa taong pong 2024, medyo bumaba po ang ating produksyon ng agrikultura. Apektado po tayo ng maraming bagyo at yung tagtuyot. Nag-negative 2.2 po ang ating production. Pero sa kabila naman po nito, naging maaga po ang Departamento ng Agrikultura para po tugunan yung mga pangangailangan po ng ating mga magsasaka at mangingisda. At sa pagpasok ng taong 2025, sinabi sa programang Mike Abi Live na Agriculture Assistant Secretary Joycel Panlilio na hindi sila titigil sa pag-agapay sa sektor na agrikultura. Bahagi ito ng direktiba sa kanila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang magtuloy-tuloy ang sapat na pagkain para sa mga Pilipino. Masasabi ko pong magtatagumpay. Marami po tayong nailunsad na mga programa. Lahat naman po ng mga nakaprograma po natin o mga nakapila pong intervention para po masiguro po ang sapat na pagkain po para sa bawat Pilipino. Sabi nga po ni Pangulo, wala pong magugutom na Pilipino. So para po masiguro na meron po talagang sapat na pagkain, patuloy po yung pagbibigay namin ng mga intervention sa ating farmers at fisher folk at tinutugunan po natin na meron po tayong sapat na supply. Kamakailan nga po ay ang ating staple food, yung rice. Ito po ang pinaka-importante. Meron po kaming inulunsad na rice for all. 40 pesos lang po ito per kilo. Sa Enero 2025, maglulunsad sila ng sulit rice at Nutri-Rice. Ang presyo aniya ng sulit rice ay naglalaro sa 35 o 36 pesos kada kilo at maganda rin ang kalidad. Tuloy rin ang pagtuturo nila sa mga magsasaka kaugnay ng post-harvest programs upang hindi masira ang mga agricultural products sakaling marami ang kanilang maiproduce o maani. Kabilang na rin dyan ang pagpaparami sa mga isda. Ang paglaban sa African swine fever ay pinaiigting din. Ang affected po actually ito ay 6,058 barangays, pero sa ngayon po ay 365 barangays na lang po as of our data po noong December 6
2024. So nabawas naman po. Ibig sabihin po, nagiging epektibo naman po ang ginagawa pong hakbangin ng Department of Agriculture. At meron po kasi tayong dumating na po ng mga vaccine. Dagdag ni Asik Pandilio, hindi rin sila tumitigil sa iba pang programa tulad ng irigasyon, pataba, pautang sa mga magsasaka at mangingisda at marami pang iba. Meron po tayong bagong amended na batas, yung Agricultural Tarification Act. Yun, correct. Para po ito sa ating mga rice farmers. Dati po ang allocation po natin ay 10 bilyong piso kada taon. Ngayon po ay naging 30 billion pesos na po na-triple ito. pala yan. 30 billion. Na po, opo. Ang layunin po nitong 30 billion, ang gamit po nito ay 9 billion po para po sa mga makinarya. So since magiging moderno na pong lalo ang ating mga equipment na pangsaka po ng rice, lalaki po ang ating production. Mula sa PTV, Alan Francisco, Balitang Pambansa. Palugit para sa mga dayuhang POGO worker para manatili sa bansa, nagtapos na. Mga nananatili pa rin sa Pilipinas nang lagpas sa deadline, mahaharap sa deportation. Si Rod Lagusad ng PTV sa Balitang Pambansa. December 31 ang huling araw para sa mga foreigner na POGO workers para umalis na sa bansa. No extension ng deadline para sa mga ito. Kasunod na rito ng una ng direktiba ng Pangulo sa pagban sa operasyon ng POGO sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, nakaalis na sa bansa ang karamihan sa mga foreigner na legal na nagtatrabaho bilang POGO workers. Mula nung second week of December, nasa mahigit 6,000 pa po ang expected na aalis. So by this time po siguro less than half of it na lang ang inaantay natin umalis sa mga susunod po ng araw. Wala na pong chance of extension ang December 31 deadline. No more extensions. Kapag lumagpas po ang mga foreign workers ng POGO company sa December 31 deadline, they will be blacklisted already. Ibig sabihin, hindi na sila makakabalik sa bansa. Ito'y kahit may pamilya na sila dito. Kaya tuloy-tuloy ang naging pagikayat ng BI na sundin ng bagong pulisiya. At kung nais pa rin nila na makapagtrabaho sa bansa, maaari pa rin sila mag-apply ng naaayon na visa para dito. Base sa datos ng BI, mula sa 33,000, nasa 26,000 hanggang 28,000 na ang nakapag-downgrade na ng kanilang visa. Habang sa mga mananatili sa Pilipinas lagpas sa deadline, ipapadeport na ang mga ito. Pero yung mga illegal na talaga nagtatrabaho to begin with dito po sa Pilipinas, automatic po yan for deportation and blacklisting na po sila. Wala na po silang voluntary period to leave the country. Sila po ay for blacklisting already because to begin with, they have already violated immigration laws. Habang ang mga may pending na kaso, kinakailangan muna hintayin ng resolusyon ng mga ito bago ang proseso ng deportation. Kasunod nito, sa pagpasok ng bagong taon, nakatuon na ang BI para habulin mga foreign nationals na kabilang sa maliliit na operasyon ng POGO sa bansa. We're looking into targeting the smaller ones, yung mga breakaway groups that are operating in a smaller scale, batches of 10, small groups of 10, less than 10 po. Yan yung mga nakikita natin ngayon na sumusunod or susunod na mga problema na kakaharapin natin. Maaaring hindi na to kasing blatant as the ones before and mas siguro hindi napansin ng community. Anya, malaking bagay para dito ang pagiging mapagbantay ng publiko at maging ng mga lokal na pamahalaan. Katuwang ng BI ang PAO kasama ng iba pang local enforcement agencies para hulihin ang mga patuloy na nag-ooperate ng illegal sa bansa. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad para sa Balitang Pambansa. Ilang magsasaka ang nakatanggap ng mga titulo ng lupa sa Zamboanga del Sur. Naghandog din ang pamahalaan ng ilang mga kagamitan pangsaka. Si Clen K. Peñalosa ng PIA Zamboanga sa Balitang Pambansa. Matapos ang ilang taon at dekadang paghihintay, natanggap na ng mga magsasakang Agrarian Reform Beneficiaries o ARB ang kanilang titulo ng lupa mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. Malaki ang pasasalamat ng mahigit 2,000 ARBs mula sa probinsya ng Zamboanga del Sur sa natanggap na titulo ng lupa, certificates of condonation, mortgage releases at mga makinarya at kagamitan sa pagsasaka. 30 katuig na ko nagtikat o karon pa yun nakawas ang title. Dako kay kong kalipay tungod sa atong programa sa gobyerno, sa atong presidente, na amo na gyud nga yuta. Gipasalamatan ako ang
programa ni President Marcos nga din iyang giunag yun ang mga mag-uuma nga mga gabos. Pinangunahan mismo ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy R. Marcos ang province-wide distribution kasama ang mga kinatawan ng DAR. 52 years naghintay para sa mga titulo na limpyo pero nagawa rin. Hindi solusyon ang sabi nila pero ang totoo, tayo ang solusyon. Together we will find a way. Ayon sa senador, ito na ang handog na regalo ng Administrasyong Marcos sa mga magsasaka sa Zamboanga del Sur. Ang aktibidad na ito ay isang patunay ng dedikasyon ng pamahalaan na suportahan ang mga magsasaka at paunlarin ang agrikultura sa probinsya ng Zamboanga del Sur. Mula sa Philippine Information Agency Zamboanga, Clan K. Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Bagong ultimate conqueror ng Davao Adventure Challenge, hanga sa mga natural na atraksyon ng rehiyon. Si Michael Uy ng PIA Davao sa Balitang Pambansa. Kahit na isang nababanyo, hangang-hanga pa rin si Edilberto Pino Jr. ang bagong ultimate conqueror ng Davao Adventure Challenge sa mga natural na atraksyon ng rehiyon. Na-miss po ako sa Coral Garden, diving sa may Samal, then Okbot Cave sa Kapalong. Pag pumasok ka sa portal ng cave at saka mag-dive ka within the depths of the sea, para kang nasa ibang planeta, ibang dimension, para kang nasa Encantadia. Simula Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon, tinapos ni Pino ang 13 sa 17 hamon sa Davao Adventure Challenge. Dahil dito, nakakuha siya ng 500 puntos na katumbas ng isang ultimate conqueror. Sa ngayon, 7 na ang nakakuha ng ultimate conqueror mula sa 1,000 nag-register sa Davao Adventure Challenge. Hinamon naman ng National Director Tanya Tan ng Department of Tourism ang mga nag-register na tapusin at maging ultimate conqueror din sa Davao Adventure Challenge na magtatapos sa Pebrero sa susunod na taon. So yung mga sa nag-take na ng challenge, they still have time na pwede pa silang mag-mega explorer, pwede pa silang mag-ultimate conqueror. They have 2 months. Magsisimula naman ang susunod na Davao Adventure Challenge sa Marso 2025. Mula sa PIA Davao Region, Michael Uy para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.